Proyekto Helmo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth, at sa lahat ng mga subscriber mo. Ako po si Argos, tubong Paniki, Pampanga. Pero dito na sa Misamis Oriental lumaki at nakatira. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay ikinuwento lamang din sa akin ng kaibigan kong taga Mindanao. Tungkol ito sa pinsan ng kaibigan kong pangalanan na lamang nating Dindo. Dekada 90 nang mangyari ang kakaibang karanasan ni Dindo sa piling ng isang babaeng minahal niya, si Laura. Taga Maynila raw talaga ang pamilya nila Dindo. Umuwi-uwi lamang ito sa probinsya kapag may mga espesyal na okasyon. Nung 22 anyos si Dindo, pinaluwas siya ng lola niya dahil ikakasalang pinsan niyang si Nena na dating domestic helper sa Riyadh. Arabo ang mapapangasawa nito kaya gusto ng lola ni Dindo na maging espesyal ang kasal at handaan nun. Parang family reunion palagi sa tuwing uuwi si Dindo sa probinsya. Bukod sa mga kaidaran niyang pinsang buo, ay tuwang-tuwa rin ang mga kalaro niyang basketballista sa liga nung teenager sila. Masaya ang lahat sa pag-uwi ni Dindo. Nakilala niya ang mapapangasawang Arabo ng pinsan niya at nagustuhan niya ang ugali nito. Amir ang pangalan ng Arabo. Dahil magaling makisama si Dindo, 3 araw bago ang kasal, si Dindo ang palaging kasama ni Amir sa pamamasyal sa magagandang tanawin na tourist spot talaga sa probinsya nila. Pagkatapos na maghapong pamamasyal, nagiinuman sila ng lambanog sa ilalim ng puno ng mulave na nakatayo sa likuran ng malaking bahay ng lola niya. Isang araw, ginulat na lamang ni Amir ang buong angkan nila Dindo na handa na para sa kasal nila sa susunod na araw. Nang mag-impake at maglayas ito, umiyak ang pinsan ni Dindo nang ipagtabuyan siya ng fiancé niyang Arabo. Umatras sa kasalang banyagang si Amir. Meron na umano itong ibang plano noon. Ayaw na nitong pakasalan ang pinsan ni Dindo na si Nena. Nag-iiyak ang babaeng pinsan ni Dindo sa pagmamakaawa sa mapapangasawa sanang Arabo na wag nang umalis para pakasalan siya, pero tila ba buo ang loob nitong binitbit ang mga maleta at lumayo sa kawawang babaeng yon. Nagulat si Dindo sa inasal ng Arabo. Hindi niya umano alam na kaya nitong saktan ng pinsan niya ng ganon-ganon na lang. Hindi umano ganon ang pagkakakilala niya kay Amir. Sinundan ni Dindo si Amir habang naglalakad papunta sa terminal ng bus nun. Tinawag niya ito, pero hindi mapigilan si Amir. Nagmamadali umano ito na parang may hinahabol na importanteng tao nun. Nag-usisa si Dindo. Tinanong niya kung anong nangyari, anong mali, kung bakit niya iiwan si Nena. Gayong sa susunod na araw na ang kasal nila, kailangan niyang bumalik nun. Isang malakas na hindi ang isinagot lamang ni Amir. Sabay sakay sa tricycle papunta sa mas malayong parte ng probinsyang yon. Para bang hinipan ng itim na mahika si Dindo nang mausukan siya ng tricycle na humarurot papalayo. Bumalik na tulala at problemado para sa pinsan niya itong si Dindo. Hindi alam ni Dindo kung paano pasasayin ng natulala at tila nabaliw niyang pinsang babae nun. Nang magsimula umano itong tumahan, hindi na ito nagsalita pa at hindi na natinag sa lupang pinaghandusayan sa bakuran ng bahay. Dumilim ang langit ng sumunod na araw. Hindi natuloy ang kasal.
Lahat ay tila nagluksa ng isa-isang magsiuwian sa kani-kanilang probinsya at kabayan ng mga kamag-anak ni Dindo. Natuwang-tuwa pa noong una para sa kasal ni Nena. Nagpaiwan si Dindo sa hiling na rin ng lola niya. Pumayag si Dindo na bantayan at alagaan ang pinsan niyang nilamon ng depresyon. Nagkalagnat ito ng mataas at nagsimulang manghina. Mabilis na lumipas ang 1 linggo. At mabilis ring nangayayat si Nena dahil ayaw na nitong kumain, maligo at lumabas ng bahay. Pero isang hapon, "Nena! Nena! Nandyan ka ba?" Isang malamyos na tinig ng babae ang narinig ni Dindo na tumatawag mula sa labas ng bahay nila. Nagtalukbong ang pinsan ni Dindo nang marinig ang boses ng dating kaibigan. Hi. Nasa loob si Ate Nena eh. Nilalagnat." Pagbati ni Dindo sa napakagandang dalaga na mahaba ang buhok. "Pakisabi gusto ko siya makausap." Niyaya ni Dindo si Nena na bumangon pero ayaw nitong makipag-usap o makita ng kahit sino. Napilitan si Dindo na humarap sa kaibigang dumalaw nun. "Natutulog na si Ate Nena eh. Sasabihin ko na lang na bumisita ka, miss." Noong mga panahon na yun medyo may kislap na sa mga mata ni Dindo habang hinihintay na ibigay ng babae ang pangalan nito. Laura. Siya umano si Laura. Matalik na magkaibigan sila ni Nena nung nasa high school pa lamang sila. Palagi umano sila magkasama bago siya lumipad sa Riyadh para magtrabaho nun. "Hi Laura, ako nga pala si Dindo. Pinsan ako ni Ate Nena. Masaya ako makilala ka." Nag-alok si Dindo kay Laura na ihatid sa bahay nito pero humindi si Laura. Mapapagod lamang at baka gabihin pa sa daan si Dindo nun. Dahil walang tricycle na nakakapasok sa lugar nila. Sa likod umano ng sementeryo nakatira si Laura. Doon sa pinakaliblib na parte ng probinsya kung saan hindi sementado ang daan at putol na ang kuryente. Nagmatigas si Dindo na ihatid pa rin si Laura. Dahil sa unang pagkakataon, noon lang umano tumibok bigla ang puso ni Dindo sa isang probinsyana. May alindog umano si Laura na kahali-halina. Para itong may taglay na gayuma sa tuwing tititig sa mga mata ni Dindo. Wala nang nagawa pa si Laura. Pumara si Dindo ng tricycle at nagpahatid hanggang sa dulo. Nang makababa sila ng tricycle, wala na halos araw noon. Nasa mag-aalas 5 na raw noon nang sipatin ni Dindo ang relo niya pero parang gabi na sa masukal at gibagibang daanan papunta sa liblib na bahay nila Laura. Matapos ang halos 20 minutos na paglalakad, may napansin umano si Dindo. "Alam mo Laura, nakapunta na ako dito sa lugar na to." "Talaga? Kailan?" Pangiting tanong ni Laura. "Nung pinasyal ko si Amir. Yung Arabo na nang iwan sa ere sa pinsan ko. Dito ko siya dinaan nung nagpunta kami sa Lagaslas malapit sa lumang kuweba." Natigilan umano bigla si Laura at biglang nalungkot para sa kaibigang si Nena. Hindi niya dapat iniwanan si Nena. Alam kong mahal na mahal siya ng kaibigan ko. Hindi niya dapat pinaglaruan ng damdamin ni Nena. Magbabayad siya. Pabulong na tugon raw ni Laura nun. Lumipas ang 30 minuto pa na paglalakad. Napansin ni Laura na hinihingal na si Dindo sa pag-iwas sa mga bako-bako at butas-butas na daanan. Si Laura na lamang umano ang nagpasya na uuwi na lamang siyang mag-isa sa kanila. Pinauwi na niya si Dindo dahil baka gabi nito sa daan. Napakadilim pa naman ng lugar na yon sa tuwing sasapit ang gabi, lalo kung walang buwan na magsisilbing ilaw sa buong kadawagan. Pero ayaw sumuko ni Dindo.
Natigilan lamang umano si Dindo sa paglagpas nila sa lumang sementeryo. Nagsimula sa mga mahihinang ungot na lumakas ng lumakas at naging ihit na mga baboy ang halos bumingi sa mga tenga ni Dindo noon. "Laura? Ano yun?" Walang Laura na sumagot sa kanya. Nagulat na lamang siya nang maaninag niya sa dilim ang napakaraming itim na baboy na punong-puno ng mga mahahaba't nakakatusok na mga balahibong. Kasing kapal umano ng straw ng sesto. Kulay pula ang mga mata ng baboy ramo. At higit sa lahat, hindi pangkaraniwan ang bibig ng mga ito. Meron umano itong mga sungki-sungking matatalim na pangil. Napaatras si Dindo pero naisip niya si Laura. Hindi niya makita sa dilim ang napupuso ang dalaga nun. "Laura, nasan ka na?" "Nandito ako, Dindo." Nakita umano ni Dindo na nasa loob ng sementeryo ang dalaga at nakatapak sa isang mataas na nicho. Kumaway ito kay Dindo. Niyaya siyang lumayo sa mga baboy ramo na yon. Pero sa pagmamadali at sobrang takot ni Dindo, may natapakan siyang tila bitag sa loob ng sementeryo. Nahulog siya sa isang malalim na hukay. Hindi niya umano inakala na may hukay sa lupa dahil natatakpan na ito ng mga gumagapang na damo. Tumama ang ulo ni Dindo sa patulis na bato sa pinakailalim ng hukay at kasabay ng paglagatok ng mga buto niya sa bewang, pinanawan na siya ng ulirat. Nagising si Dindo sa malakas na tapik sa mukha niya. Bahagya siyang napadilat at nagulat sa nakitang lalaking nanggising sa kanya. Ang Arabong si Amir. Siya ang tumapik sa kanyang pisngi. Gusto sanang tumayo ni Dindo mula sa pagkakahiga sa papag nang bigla siyang magulat nang makita niyang pumasok sa kubo si Laura. Nakulay puti na ang buong buhok at wala nang suot na pang-itaas nun. Hinalikan ni Laura si Amir. Humalakhak sa tuwa ang Arabo. Nakita ni Dindo kung paano himasin at yakapin at halikan ni Amir si Laura sa buong mukha at katawan nun. Parang mga batang nagtakbuhan umano sina Laura at Amir papalabas ng kubo. Naguluhan si Dindo. Hindi niya alam kung panaginip lamang ang lahat o talagang wala siyang lakas para tumayo at gumalaw. Ni hindi umano siya makapagsalita. Ang huli niyang natatandaan ay ang pagpasok sa kubo ng mga kababaihang may mahabang puting buhok. Binilang niya ang mga ito. Mahigit umano sa 10 babae. Lahat walang suot na pang-itaas. Tanging sarong lamang ang suot na pang-ibaba nun. May dinasal umano ang mga ito, kasabay ng malakas na pagpagaspas ng tila malaking agila mula sa labas ng kubong yon. Sinipat niya sa siwang sa dingding kung ano yung lumilipad na paikot-ikot sa lumang kubo na inadornuhan ng mga buto ng hayop at mga pinatuyong halamang gamot. Nangilabot si Dindo nang makakita ng tila malaking paniki na malapad pa umano sa payong ang mga pakpak na itim ang kulay at nababalutan ng mga tinik na balahibo. Aswang. Ito ang unang binanggit ni Dindo sa utak niya habang tila sinasamba siya ng mga babaeng puro uban ng buhok nun. Maya-maya pa ay muling bumalik si Laura sa loob ng kubo at pinalabas sa mga kababaihan. Kumuha ito ng isang baso na may laman na itim na tubig. "Inumin mo ito," sabi ni Laura. Garalgal ang boses nito pero napakaganda pa rin ang mukha.
Umiling si Dindo at pilit na umiwas kay Laura. Tinitigan lamang ni Laura si Dindo. Umabot halos ng 16 na segundo. Maya-maya pa ay narinig niya raw na sumigaw si Laura sa mga kababaihang nasa labas ng kubo nun. "Bukay pa ba ang Arabo?" Garalgal na sigaw ni Laura. Nag-ingay at nangalampag ang mga nasa labas ng bahay. "Alam niyo na ang gagawin." Laslasin ng sikmura. Simula ng kapistahan. Sambit na babae. Dahil sa narinig ay napuwersa ni Dindo na umupo at sumilip sa siwang ng bintana. Halos mapaliw umano siya nang makitang puno ng itim na baboy damo ang bakuran. May 3 malalaking paniki na mukhang manananggal at mga babaeng nakatalungko sa batuhan. Nangingisay at nanginginig na tila hayok sa laman ni Amir. Kitang-kita niya umano nagpalit ng anyo ang mga kababaihang puros uban ang buhok nun. Nagsapaniki ang iba. Yung mga matatanda naman umano ay itinaas ang mga kamay at sinamba ang bilog na buwan. Na siyang rason kung bakit nakita ni Dindo ang kagimbal-gibal na pangyayaring yon. Hindi na nagdalawang isip pa si Dindo. Tama ang hinala niya. Nasa loob siya ng bahay ng kuta ng mga aswang. At gustuhin niya mang humabol sa tila nababaliw na Arabong si Amir. Hindi niya magawa dahil bali ang buto niya sa bewang. Hinabol ng mga nilalang na ito si Amir pero mabilis umano itong nakatakbo papalayo. Hindi na nakita pa sa dilim ni Dindo ang nilokong Arabo. Siya ba ang dapat pakakasalan ni Nena? Tanong ni Laura kay Dindo. Tumango lamang noon si Dindo. Bigla umanong nagsalita si Laura kay Dindo na bata pa lamang umano siya. Alam niya na umano kung ano ang lahi niya. Ipinaliwanag umano sa kanya ng nanang niya kung anong uri sila ng nilalang. Hindi sila tao. Hindi katulad nila Dindo, Nena at lola niya. Kakaiba siya. Wala siyang naging kalaro at kaibigan nung kabataan, maliban kay Nena. Nakilala niya umano si Nena sa sementeryong nadaanan nila. 8 anyos umano siya nang pagtangkaan siyang pagsamantalahan ng isang magsasakang lasinggero. Iyak siya ng iyak sa takot nang biglang lumabas ang mga matatalas niyang pangil at nakagat niya sa lalamunan ang lalaking nang asulto sa kanya. Bumagsak sa lupa ang lalaking yon. Natulala si Laura. Bukod sa kanya, meron umanong kasing edad niya na batang babae na nakasaksi sa nangyari nun. Yun ay walang iba kundi si Nena. Pero kahit ganun pa man ay hindi umano siya nilayuan ni Nena. Hindi siya natakot. Lumapit pa ito sa kanya at tinanong kung nasaktan ba ito. Umiyak si Laura nang maramdaman na may malaking tipak ng karneng nakasubo sa kanya. Pinaluwa sa kanya ni Nena ang sariwang laman. Niluwa niya naman umano, kahit nagustuhan niya ang lasa nun at pakiramdam sa loob ng bibig niya. Hinatid siya ni Nena sa bahay na yon. Napagalitan siya ng kanyang nanang kung bakit daw siya lumalayo nun. Tinawag pa siyang malandi sa batang edad pero nung subukan niyang mga tuwiran ay tinampal siya ng tatang niya. Nalaglag siya umano sa hukay nun. Ang tatang niya umano ang naghuhukay ng mga malalalim na patibong. Patibong nila sa mga tao para meron umano silang makain. Hindi umano natakot si Nena sa tatang niya. Ultimong si Nena umano ang naglabas kay Laura sa hukay. Kaya magmula noon ay naging magkaibigan sila. Pinilit ni Nena na mag-aral si Laura.
Sumama sa kanya si Laura kahit na tumatakas lamang ito mula dito sa kuta na kung tawagin ni Laura ay kutang impyerno ng bangkilan. Lumuluha pa umano si Laura nang masabi niya yung salitang yon. Dagdag pa ni Laura, isa siyang bangkilan. Mula sa kanononoan niya hanggang sa kanya, nananalaytay ang dugong itim ng sinumpang lahi niya. Nung high school siya ay maraming nagkakagusto sa kanyang kalalakihan. Pero si Nena na ang nagsabi na huwag silang patulan dahil baka mapahamak sila. Dito ay napatanong si Dindo kung bakit niya inahas si Amir na mapapangasawa mismo ng kaibigan niya. Ayon kay Laura, hindi niya umano kailanman nagustuhan si Amir. Ginamit niya umano ang kanyang abilidad para gantihan ito sa panloloko niya sa kaibigan niya. Hindi makapaniwala sa narinig niya si Dindo. Paanong naging manloloko si Amir? Paano niya niloko si Nena? Nagpatuloy sa pagpapaliwanag ang bangkilan. Ilang bangkilan na umano ang niligawan nito at ginamit. Nasa 3, 5, lahat ay gustong asawahin ni Amir. Kahit na matagal na siyang nakatakdang ikasal kay Nena. Nang magsumbong umano sa kanya ang kapwa niya bangkilan nun, sinabihan niya mga ito na huwag paslangin ng Arabo dahil nga ikakasal ito kay Nena. Kaya naman ang ginawa ni Laura, siya na mismo ang bumihag kay Amir. Inakit niya ito at sinadyang ilayo kay Nena. Sa mismong araw na yon gawa ng hindi karapat-dapat ang Arabo sa dalisay na pag-ibig ng kaibigan niya. Iniwanan ni Laura si Dindo at matagal na lumipas ang bawat sandali. Hindi nagtagal, nawalan ng malay si Dindo. Nagising na lamang siya nang turukan siya ng dextro sa may emergency room. Nakita niyang nakatayo sa tabi ng kama niya ang pinsang si Nena nun. Nagro-rosaryo naman ang lola niya habang nakaupo sa tabi niya. Nagsipagdatingan ng mga nurse at doktor at pinayuhan si Dindo na magpagamot ng bali sa bewang sa Manila. Pero bago siya ilipad ng mga kapamilya niya, pabalik sa Manila nun, kinausap niya muna ng masinsinan ang pinsan niyang si Nena. Nasaan si Laura? Si Laura ang nagatid sa'yo dito sa ospital, Dindo. Totoo bang isa siyang bangkilan? Oo, isang bangkilan si Laura. Kaya madali kang nagkagusto sa kanya. Mataas na uri ng aswang ang mga bangkilan. Pinaniniwalaang sila ay mula sa hanay ng mga kadatuan. Hindi sila basta-basta ordinaryong halimo ng dilim, Dindo. Mataas na uri ng aswang si Laura. Nakakahigit sila sa lakas at bangis ng ibang uri ng aswang. Biglang sumingit sa usapan ng lola ni Dindo noon. Pabulong itong nagkwento sa apo niyang nakaratay. Ayon sa kanya, sa ibang kwento ay ang mga ganitong uri ng aswang ay ang mga babaylan na naging asawa ng Diyos ng kasamaan. Sinasabing ang mga bangkilan ay maganda at mapanganib. Pinakamalakas na katangian nila ang alindog nilang hindi mo makakalimutan at matatalikuran. Para silang may gayumang taglay sa bawat titig at salita nila sa iyo. Magagandang dilag na may kakayahang magpatubo ng pakpak ng paniki at matatalim na kuko at pangil. May kakayahang magpalit-palit ng anyo kagaya ng malaking baboy ramo at iba pang mababangis na hayop. Bilang mataas na uri ng aswang, may kakayahang gawing aswang ang tao sa pamamagitan ng paghalik rito. Sa pamamagitan ng paghalik ay isinasalin ng bangkilan ng itim na itlog o yung sisiw nun. Sabi naman ng iba, ibon.
May mga nagluluwa naman ng perlas mula sa kanyang sikmura patungo sa taong nais niyang maging aswang. Doon na naalala ni Dindo kung paanong halikan ni Laura si Amir. Kalimutan na natin si Amir. Nakalipad na siya pabalik sa Riyadh. Hayaan na natin siya. Mabait na tugon ng pinsan ni Dindo noon. Halos 1 linggo bago nakakuha ng flight pabalik sa Manila si Dindo sa tulong ng mga kapamilya niya. Nang dinala na siya ng airport ay nagpakita umano si Laura kay Dindo sa parking lot. Kumaway ang magandang babae na ito at sumenyas ng ingat ka. Magmula noon ay mas lalong hindi nakalimutan ni Dindo ang napakagandang babae. Sa awa ng Panginoon, matapos ang ilang taon na gamutan, nakalakad na ulit si Dindo. At kahit halos nakabaston na lamang ito sa paglalakad ay ayaw pa rin itong magpaawat sa pangarap niyang gawin. Ang dalawin si Laura sa bahay nito at alayan ng bulaklak bilang pasasalamat sa pagliligtas sa buhay niya at sa pinsan niyang si Nena. Pinagbigyan siya ng pamilya niya at sinamahan siyang bumalik sa probinsya matapos lumipas ang ilang taon. Para protektado sa mga aswang, bumiyahe sila buong pamilya noon. Pagdating sa probinsya, hinanap niya kagad si Laura kay Nena. Patay na si Laura. Tila naupos na kandila si Dindo nang marinig ang balitang itinago ni Nena sa pinsang na pamahal sa kaibigan niyang bangkilan. 1 taon matapos umanong umuwi sa Manila ni Dindo, natagpuan ang bangkay ni Laura sa sementeryo. Nakahubad ito at tila inasulto bago pinaslang. Hindi malaman kung napatay si Laura nang sumalakay ito bilang bangkilan o sadyang pinagsamantalan siya habang tirik ang araw at malayo sa mga kalahi niya. Magmula noon, hindi na ulit nagmahal pa si Dindo. Ginawa niyang panata na ipagdasal ang babaeng pinakamamahal niya. Kahit na isa pa itong aswang.